So ayun na guys, good morning. Ayan, tuloy ako. Good morning, good evening, at mega love shoutout po sa inyo lahat. So ayun na. At kita nyo naman ang ating thumbnail. Guys, tuloy-tuloy tayo. Wala tayong ligoy-ligoy. No? Kita nyo ang ating thumbnail. Sino pa ba ang ating tatalakayin sa ngayon? So bilang ako ay reactor, so syempre mag-reaction tayo. No, marami naman na nag-reaction. So ito ay patungkol sa maglolo. Alam nyo na yan, kay na Lolo Nestor, kay Melanie, yan sa mag-ama, kay Reyna, ay sinundo na. Yan. Guys, puntahan nyo din po pala sa vlog ni Roda. Nako, bakit kaya ganito ang nangyari? At galit. Galit na galit si Lolo. At sinundo. Si Reyna, hindi pa natin pwede reactionan niya. Puntahan nyo lang po doon. At hintayin muna natin maka 24 hours nang maka-views naman si Roda. Ay, bakit po nga? Pero bago yan, mega love shoutout muna pala kay Tita Bing Harbin TV, kay Ate Evelyn Sinki, kay Sis Kuko Pichu Vlog, yan. At kay Ate Babes Alaskali Vlog, yan, mega love shoutout sa aking mga ate. Alagin shoutout natin yan, supportahan niyo po ang kanilang mga channel guys. So ito na, magkakabaranggayan. Nandoon mga kunsihal, mga DSWD, kapitan, maghaharap-harap. Ano po ay pinaglalaban ni Lolo Nestor? No? At bakit po sinundo si Reyna? Na kung tutuusin, matandaan ang mag-uusap. Bakit kailangan pa si Reyna nandun? Na ika nga, wala pa namang ultimatum na napagkasunduan kung sino ang mas may karapatan. Bakit po agad ay kinuha? Yan, huwag mo na natin reaksyonan yan. No, pero hagip po yan. Hagip na po yan sa ating pag-reaction. Dahil kahapon, sa live ni Kuya Bal, ay narinig mismo yung tawag ni Roda. Kaya yun na lang po muna ang ating reaksyonan. Dahil pinuntahan na nga po mismo doon ni Lolo at kinuha si Reyna. No? Kung natatandaan ninyo doon sa sinasabi ni Ate Melanie, ang usapan nila, ang sabi ni Roda, hindi ibibigay maliban kung si Melanie lang ang kukuha, ang pupunta doon. Ay eto na, wala pa namang ultimatum na hatol o kung ano man ang napagkasunduan, kung ano man yung mga bagay na ipinaglalaban ni Lolo. Ay bakit po kinuha agad-agad? Ito po ba ay haharap din, magsasalita din ba si Reyna sa harap mismo ng DSWD, sa harap mismo ng barangay, ng kapitan, ng mga kunsihal na di umano ang mga DSWD, ayan, DSWD barangay. Ang kunsihal ay di umano galit na kay Melanie sa anong bagay? Ano po ang ikinagagalit? Ano po ang mortal na kasalanan? Ano ang nilabag? Dahil ba sa hindi di umano ay naalagaan? No? Guys, alam niyo sa totoo lang, gumagawa ako ng mga thumbnail, hindi ko alam kung ano yung aking ita-thumbnail. At ang tanong, ito na lang itatanong ko, porke ba siya ang nag-alaga sa kulmula? Itong si Lolo. Siya na ba ang may karapatan? Ano po? Kasi, sa madaling salita, tumbukin na po natin. No? Wala na tayong ligoy-ligoy pa. Ito ay para sa akin. Ang buong katotohanan sa aking hinala. Sa akin, ano ba to? Sa aking palagay, kaya maghaharap-harap sa barangay. Ayon sa mga salita ni Lolo Nestor, siya ang may karapatan dahil siya ang nag-alaga sa kulmula. Dahil si Melanie ay hindi man lang dumadalaw, hindi man lang nag-iintindi. Kahit may sakit mag-isang nag-iintindi si Lolo. Kaya po ba ay sapat na para masabi na ikaw ang may karapatan porket ikaw ang nag-aalaga sa kulmula? Ano po sa palagay ninyo? Sino po ba dapat? No? Sino po ba dapat? Mga bagay na ito, bakit kinakailangan na iligoy-ligoy ni Lolo Nestor si Kalinga Prab? Bakit hindi pa diretsahin? Kausapin. Nagkaharap na sila ni Kalinga Prab. Di sana'y Kalinga Prab, aking kukunin si Reyna. Maiget na andyan ka na. Ay di sana'y walang problema. Hindi yung pupunta doon, nakukunin na lang. Pero merong kasunduan si Melanie, si Kalinga Prab at si Roda na kung pupunta doon si Lolo Nestor ay hindi ibibigay. Maliban lang kung si Melanie sumasangayon o pumapayag na ibigay si Reyna sa Lolo. At sinasabi ni Melanie, ako ang kausap na ninyo, hindi na po si tatay. Ay bakit po nga ay nagkagayon? Ay sana man lang, nagkaharap naman na. Ay sinamantala na yung pagkakataon na sinabi na Kalinga Prab, akin muna kukunin si Nini. Nang sa gano'n naman ay pag-uusap-usapan muna namin na ang ganito, ay hindi, pumunta doon. Ay galit. Ay ang dami sinasabi salita. Pinag-aawayan na daw, pinag-aayawan na. Di umano si Reyna. Ay bakit kayo? Wala naman pong umaayaw. Ay ikaw lang naman pala. Lolo ang umaayaw. Ano po? At ayaw mo nga ibigay. Itigil sa Kalinga itong si Reyna. Dahil una-una ay kung
Kung ikaw ay lagay ang loob, panatag ang loob, na si Reyna ay nasa kalingap, hindi ka magkakaganyan. No, bakit kinakailangan magharap-harap? Ano ang paghaharapan? Para mapasayo. Ikaw may karapatan dahil ikaw ang nag-alaga sa formula. Sige po, kung ang DSWD dito ay magiging bias at sasabihin ay porket si Lolo ang nag-alaga sa formula, ay hindi po makatarungan yan. Dahil unang-una, dapat magiging neutral po sila dyan. Iintindihin nila dahil si Melanie ay hindi naman ito may sira ang pag-iisip, may kakayahang mag-alaga, may kakayahang kunin si Reyna bantayan. Ay hindi pa huli ang lahat na maaaring ipalasak ni Melanie ang kanyang pag-aalaga kay Reyna. No? Huwag magiging bias po dito. Ang DSWD, ang barangay, ang mga konsehal, at ika nga ay si Melanie ay may kakayahan. Bakit hindi ipaubaya sa ina? At hindi po pwedeng ako ni Lolo Nestor ang lahat ng responsibilidad, ang lahat ng obligasyon kay Reyna. No? Noon pa ito nagkaroon ng putok na balita na di umano nga ay ginalaw. Doon, alam niya na may mga video clip tayo, alam naman yan ni Lolo. Di umano yung ginalaw. Ay di sanay, yung mga pagkakataong iyon, yung mga oras na iyon, nung pasana niya, hinagilap si Melanie, hindi po pwedeng hindi mo aalagaan ang iyong anak dahil siya ang napaparatangan, siya ang napapagbintangan sa mga chismis, nahaka-haka o gawa-gawang kwento ng iba. Di ba? Sinasalo mo ang obligasyon. Inaako mo obligasyon na ito ay obligasyon ng isang ina. Sa halip sana, hindi na sana si Lolo Nestor mag-aalala, kampante na, lagay na ang loob, nasa magandang katatayuan, nasa maayos na pangangalaga ni Roda. Bakit si Lolo masyadong hindi mapakali, hindi mapalagay. At gusto niya talaga ay maghaharap sa barangay. No? Kung tutuusin, hayahay na ang buhay. Maayos ang bahay. Meron pang ayuda. Ano pa ang gusto? Makuha si Reyna? Ipaubaya mo na, Lolo. Ipaubaya mo na sa iyong anak. Ito na yung tamang pagkakataon na yung responsibilidad, yung obligasyon ni Melanie, gampanan niya para sa kanyang mga anak. Huwag mo na suluhin. Kailangan mo na lang din magpahinga at nasa ganon makapag-focus ka sa iyong paghahanap buhay. Hayaan mo si Melanie. Kung ano yung decision, ina yan. Dugot naman. Siya nagluwal. Dito sa iyong apo. Ipaubaya mo sa kanya yung obligasyon. Nasa halip sana ikaw ay pahinga na. Huwag mo saluhin. Bigyan mo ng karapatan yung anak mo. Ito si Melanie na siya yung mag-intindi. Siya yung mag-alaga sa kanyang apo. Kasi kung ito ay susuluhin mo at hindi mo ibibigay, hindi may pagkakatiwala kay Melanie. Kasi guys, sa mga video na napapanood ko base sa ating pagkakaintindi, lumalabas na parang gusto ni Lolo Nestor na siya yung may karapatan. Siya yung mag-aalaga. Dahil siya yung nag-alaga sa pulmula. Alam daw ng mga tao, ng barangay captain, ng konsehal ng DSWD. Alam daw na siya yung nag-aalaga. So, sa madaling salita, parang gusto niya mangyari na sa kanya si Reyna. Huwag mo saluhin, Lolo. Guys, ito reaction natin, no? Base sa aking pagkakaintindi, matapos mapanood yung video ni Kalinga Prab, kay Roda, ganun din. Pero mamaya pa tayo kay Roda. Doon din sa live ni Kuya Bal, base sa aking pagkakaintindi, matapos mapanood yung video, lumalabas na parang sinasabi ni Lolo Nestor, alam na ang lahat ng mga tao kung sino nag-alaga. So, parang gusto niya tumbukin na sa formula siya ang nag-alaga, kaya siya ang may karapatan na dapat ay sa kanya. At si Melanie ay hindi nga nag-aalaga. Pag inaatake ng sakit ay hindi pumupunta, wala ang Melanie. Hindi pa pwede yung ganon. Kasi inako mo yung obligasyon Bigyan mo ng karapatan yung iyong anak na oras na para siya yung mag-intindi. Ganon po yun. Hindi pa pwedeng magiging bias dito ang DSWD, ang barangay. Dahil unang-una, nanamnamin po ninyo, ipapatiid ninyo kay Melanie yung karapatan niya bilang isang ina na siya yung dapat mag-aalaga. Dahil unang-una, babae ito, minor de edad, itong si Reyna. Ibigay ninyo yung karapatan kay Melanie. Dahil unang-una si Melanie ay hindi baldado. Matino ang pag-iisip. May karapatan siya at obligasyon niya na alagaan, pagsilbihan ng kanyang anak. Ito yung tamang panahon, Lolo Nestor. Huwag mong susuluhin, huwag mong aakuin, huwag mong angkinin yung obligasyon na hindi lang naman yan para sa iyo, na obligasyon din yan ng tunay na ina. No po? Kasi mahirap lantaran na ayaw ni Lolo na yung ginawa ni Melanie, ibinigay si Melanie sa Kalingap. Hindi ba katiwa-tiwala na ang Kalingap? Kaya ganito, nauuwi sa dimandahan. Ang gusto ba ni Lolo Nestor sa kanyang poder, si Reyna? Ang tanong, kaya ba niyang suportahan? Kung babalikan po natin ang video sa formula nang ito'y ma-scout ni Super MacVlog. Ano po nangyari? Kung babalikan po natin, nandun po yung luha, yung hinagpis, yung pag-aalala ni Lolo Nestor na umiiyak siya na paano na si Reyna.
Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pampagamot. Mga bagay na yun, hindi po kaya ni Lolo Nestor suportahan si Reyna. Ano po? Kaya nga po, nang tulungan ng Kalingap, umayos. Naging, eto na, talkative na si Reyna, nagsasalita na. Active, nagsasayaw. Maayos na. Pero noong panahong iyon, hindi mo kaya, Lolo Nestor. Nang dumating yung Kalingap, sa piling na Kalingap, naging maginhawa. Ano po? So ngayon, ano yung may papangako mong kaya mong, tawag ito, sakupin lahat, yung obligasyon, yung pagpapagamot kay Reyna. Ay noon nga po kung babalikan po natin yung video at ipupunto per punto po natin, hindi mo kaya, Lolo Nestor. Sa tulong ng Kalingap, naging okay ang lahat. Ano po? Huwag mo kasing angkinin. Bigyan mo ng karapatan yung anak mo. Ito na yung tamang panahon. Para si Melanie, bakit kailangan mo pa ipabarangay para ano? Mapasayo si Reyna dahil sa pool, wala ikaw ang nag-aalaga, ikaw ang may karapatan. Wala na karapatan si Melanie. Guys, hindi ito pagtitiris. Tayo nakabase lang sa mga ating napanood na video sa formula. Kung ano yung mga pagkakaintindi natin. No? So ngayon, sinundo si Reyna, kung tutuusin, hindi mo na niya sana sinundo. Kasi dito, makikita mo kung ano yung tunay na motibo Yung tunay na motibo ni Lolo Nestor sa kanya. Sa kanya si Reyna, yun yung motibo Siya yung mag-aalaga, hindi po pwede sa Kalingap. Wala namang problema sa Kalingap. Inyo yan Pero, huwag ganun. Hintayin nyo muna kasi unang-una kausap dito si Melanie. Si Melanie, ang sabi ni Melanie, ako ang kausap ninyo, hindi na si tatay. Man lang sana pasintabi din. Pasintabi din sana, Lolo Nestor. Kay Kalingap Rab na lang at kay Kuya Bal. Dahil wala pong ginawang masama sa inyo si Kalingap Rab at si Kuya Bal. Na kahit wala nga po dyan si Reyna, pinupuntahan kayo at hinahatiran kayo ng ayuda at kinukumusta. Malaking bagay po yan. Pero, yung sa mga binubulalas mo, sa mga kilos mo, ibang-iba po ang dating, no? May motibo. Ano yun? Gusto mo na sa iyong poder si Reyna. Pero sana ay tinanong mo muna, ano ang napagkasunduan ninyo ng nanay nito? Tinanong mo muna sana kung ano ang napagkasunduan ni Melanie at ni Kalingap Rab patungkol yan sa iyong apo kay Reyna. Irerespeto kung ano ang naging kasunduan ng ina etong si Melanie at ng Kalingap. Ganun po sana yon. Hindi yung kinuha ninyo basta-basta, gayong may kasunduan. Okay lang sana kunin. Sana, noong time na pumunta dyan si Kalingap Rab, kinausap mo na, Lolo. Na sa ganun naman ay hindi naman kabastos-bastos po ang dating sa madlang people. O, dito na lang kay Kalingap Rab. No? Niyayaya siya ni Kalingap Rab Gusto niyo po sumama? Nung pumunta doon sila Kalingap Rab doon nakaraan, gusto niyo po sumama? Pupunta kami kay Reyna? Ay, hindi po, sir. May gagawin po ako. Okay, fine. Pero kinabukasan, sumugod doon. Kinuha. No? Malasanay tinanong ano po ang kasunduan baga ninyo. Ay kami po'y maghaharap-harap sa barangay. Ay akin munang kukunin si Reyna. Pero kung tutuusin, si Reyna ay hindi dapat munang kinuha. Nagkaroon muna sana sila ng pag-uusap, matandaan sila mga matatanda, sila mag-ama. At nasa ganun kung ano ang ultimatum, si Melanie ang kukuha kay Roda dito sa Kalingap. Ano po? So, yun na guys. At yung akin napanood na video do kay Roda, medyo hindi maganda. Huwag ganun. Hindi ganun. Huwag ganun. Tapos ngayon, ito ha, real talk ha, sabihin ko ng totoo ha, ayaw ni Lolo Nestor na si Reyna ay na kay Roda, gusto sa kanya. Real talk ha, Lolo Nestor. Maling-mali po. Hindi ganun dapat ang inaasal. Nagagalit ka. Ganyan-ganyan. Ganito gano'n. Pinag-aawayan or inaayawan na raw si Reyna. Ganyan-ganyan. Ay, naku po, bakit naman ganun? Ay, hindi mo malaki. Nausap si Kalingap Rab sa mga bagay na iyan. Hinintay mo na lang sana muna. Pero bakit nga? Ganyang mukhang ayaw mo sa Kalingap na nandiyan si Reyna. Kung ganun bakit patanggap ng pera? Sana nga ihayaan nyo na lang po. Diyan na lang, ipagamon nyo na lang sa aking ako. O, hindi sa panunumbat ko. Ito ay totoo ito. Kung ayaw mo na, huwag ka nang tumanggap pa ng ayuda. Ano po? Kasi, sa pinakikita nyong asal, sa pinakikita nyo pong kilos, sa inyong mga binibitawan salita, Lolo Nestor, parang hindi na po yan pumapabor sa Kalingap. Iba na po ang dating. Kita-kita na po yung motibo nyo na ang gusto ninyo, ang gusto mo ay sa inyo si Reyna. Yung una naman po umangkin, sa inyo po talaga yan. Pero, ay gaano naman? Kasakit sa damdamin ng mga taong tumutulong, kagaya nila Kalingap Rab, ni Kuya Bal. Ano po?
Sa kabila ng lahat, ginawa ang lahat ng tulong. Tapos ganun yung mararamdaman nila. No? So ngayon, sa comment section, samot-sari yung mga kino-comment nila, ay wala tayong magagawa kasi kanya-kanya tayo ng kaisipan. No? Hindi natin sila pwedeng diktahan kung ano yung sasabihin nila dyan sa comment section. Ika nga channel nila yan. Kanya-kanyang opinion. No? So yun na guys. At mahirap to. Bakit kailangan pa talagang humantong doon, no? Na magharap-harap. Pwede naman sila mag-usap na lang mag-ama. Di Melanie at ni Tatay Nestor, magkasundo sila sa isang bagay. Kasi, ang layunin is tumulong. Kasi wala namang, ano po ba ang masama sa ginawa ni Melanie? Di ba? Ano ba ang ginagawa ng Kalingap? Di ba tulungan sila? Mali ba yun, yung ginawa ni Melanie? Na ito ay parang kinukontra ni Lolo Nestor? Ano ba? Tumbukin na daw, tumbukin na sana ni Lolo Nestor kung ano yung motibo niya talaga nang hindi yan ganang nararamdaman mo sa bawat salita, sa bawat kilos. Ay iba. No? So, abangan nyo ako guys sa aking next video, no? Abangan nyo po ako. At marami tayong magiging topic, pero ito ay hindi sa kung ano man. Topic lang natin, napapag-usapan lang. Mga opinion, mga suggestion na hindi dapat ganon, yan, ganyan. Sa kabila naman ng lahat ng ginagawa ng Kalingap, ay napakaganda pagtulong. Pagtulong ko, alam nyo yan. Alam nyo yan. Pero bakit nga ganito? Iba yung motibo niya, iba yung isip ni Lolo Nestor. Bakit nahantong pa sa baranggayan? Naku, Diyos ko. Hindi ko lubos maisip. Bakit nagkaganon? Naku, tutuusin nga hindi dapat magkakabaranggayan. Ang isipin na lang is yung kapakanan ng apo. Hindi yung kagustuhan niya sa kanya. Ay, hindi nga niya halos maasikaso. Kundi dahil sa tulong ng Kalingap, baka ganun pa rin sa dati, yung kauna-unahan. No? Guys, abangan niyo ako sa akin next video. Kita-kita po tayo. At mega love shoutout guys, no? Pakiclick naman po ng like. Pakiclick naman po. Yan. At para maganda sa kanlasan ni YT. Mega love shoutout. Kita-kita tayo sa akin next video. Bye-bye po.